4 p.m. We're bringing developing news and the stories behind the headlines. This is Storycon, or the Story Conference. I'm Ed Lingao. Some stories we're watching this Friday, September 13. Pastor Apollo Kibuloy has pleaded not guilty to his qualified trafficking case as well as sex and child abuse cases. That's during his two arraignments at the Pasig and QC-RTC today. Meantime, he will remain at the PNP Custodial Center in Campo Crame, while his four co-accused will be transferred to the Pasig City Jail. And still on Kibuloy, his legal team has requested hospital arrest for the doomsday preacher in Davao City before the Pasig RTC. But the PNP notes that Kibuloy still needs a medical assessment to determine the complexity of his condition. Meanwhile, the Department of National Defense has again opposed the pastor's transfer to AFP custody, saying the military is not mandated to detain criminal suspects. And Tropical Storm Bebinca is expected to enter the Philippine area of responsibility by this evening. It was last spotted 1,500 kilometers east of extreme northern Luzon. Bebinca will be given the local name Ferdy once it enters the country's monitoring zone. Pag-asa says Bebinca will not hit any land mass, but is expected to enhance the southwest monsoon or the habagat before exiting PAR tonight or on Saturday morning. And of course, joining us today, Ami Pamintuan, the editor-in-chief of the Philippine Star, and Storycon's resident political Madam Mauring, Tito Ronald Llamas. Ronald, pinag-iisipan na yung mabuti araw-araw. Pag-gising yata, Ned, iniisip na niya yan. Happy weekend, Ami, Ed. Happy weekend. Mas gusto bang our political Tito Boy Abunda? Pwede. Yan ang personality. Okay, well, it's a weekend coming up, pero ang daming ganap, of course, this week at even today. Yes. Usually kasi Yes. pag Friday, medyo tumatamlay kasi nagkakatamaran yung mga tao. Pero Mukhang humabol today. nakuha na ba? Humalik na ba sa rehas si Harry Wala Roque? pang balita po. Wala pang picture eh. Oo. Yan ang iniintay natin, mga inaabangan within the day. Within the day. Apart from, of course, si Bebinca. And wet weekend tayo. There are two more low-pressure areas na lumalapit daw sa Philippine Area of Responsibility. Remember, yung monsoon nun, yung Typhoon Karina, sinabi rin hindi daw magla-landslide dito. Tingnan nyo kung ano nangyari. Alam mo, Ami, Kaya hindi. Ami, I was half expecting na Bebinca is the local name. Yung pala yung international name is Bebinca. Magkakaroon pala siya ng local name. Yeah, it's Indonesian. It's Indonesian. What does it mean? Indonesian. It's Indonesian. It's a Bahasa. But remember, Tagalog is based on Bahasa. It's based on Diba? Malay language. Pero what does it mean? Is it like a rice cake? Ganon? It's exactly the same. It's a rice cake. Talaga. Okay. Sa Indonesia. Bibingka. Kaya doon din natin nakita. Kaya naman, pagpasok niya mamayang Bessie Ferdy na yan. Magiging Ferdy siya. Ferdy na siya. Mukhang maulan tong weekend na to, no? Monsoon eh. Yes, it's going to be a wet weekend nga. Kaya baka hindi masyadong happy para sa iba, no? Mag-ingat-ingat na naman tayo. Kaya po yung mga labada ninyo, unahan nyo na ngayon yung Kunin na ulan. ngayon. Kasi bukas, baka amagin yan. Tama ba? Yes. Hindi, mabaho yung labada pag hindi mo yung mapatuyo na maigi. Papasinalisis ko Naghihintay tayo, may dadating pa ba? May babalik pa ba dito? Hindi ba? We're also waiting for Arnolfo Teves to come back. yeah. Yes, anytime. Di ba? Yan ang mga Bakit kaya sila, Ronald, bakit nag-uuwian yung mga natin nga? Well, apart from Teves, of course, he doesn't want to come back, no? Pero yung iba, nag-uuwian ngayon, eh. Anong masasabi mo, Ron? Mabilog. May death threats daw eh. ilog. May death threats daw eh, di ba? Sabi ni Alice Goo, may death threats sa kanya. Kaya siya, masaya na siya ay na-rescue. Rescue talaga. Si Mabilog, si Hindi mo na siya Joel nagtago. Reyes. Bakit nag-uuwian sila ngayon? Pero magkaiba yan. Yung kay Mabilog kasi,
ang tinataguan niya noon si Digong eh. Duterte. Na drug list siya Nilagay siya sa drug list eh. Ito si Reyes, iba to. Nagulat nga ako na, alam ko kasi nakasuhan na yan dito eh. So nakalabas siya uli. Nakalabas uli si Reyes. Magkapatid yan eh, na Yes. kinasuhan eh. So hindi ko na monitor na nakalabas siya uli. Hirap Hindi mo siguro. talaga nun, siya eh, no? mamamonitor. Hindi mo mamamonitor, Ronald, kasi sinabi na nga ng Coast Guard, di ba? They don't monitor non-common carriers, meaning mga yate, mga yung malalaking outrigger, yung motorized bangkas Pag na hindi ginagamit noon commercial, ng kumbaga. Abu Sayyaf. Oo. Hindi daw nila kasama sa mandate nila yun. Well, sabi nga ni In fact, mag-uumpisa pa lang sila mag-monitor ngayon pa lang October. Sabi nga ni Secretary Remulla, hindi siya naniniwala na lumabas by sea sila Alice Goo, sila Cassandra Ong, no? Hindi siya naniniwala dahil mahirap daw dahil sasakay ka ng bangka for 4-5 hours na Bangka, na ganun kaalon. Yun. mahirap yung bangka sa Hindi, alon. kung yate pwede. Yeah. Motorized, yate pwede, kaya yun. Oo. Ay, ba't sinabi ni Secretary Remulla yun? Hindi siya naniniwala. At siguro to justify yung pagtanggal niya Ketan 5. kay Tansinko, yung head ng Bureau of Immigration. Dahil may ganung chismis na dumaan siya sa regular channels. Tsaka wala namang whole departure order sa kanila So pwede naman silang hindi sumakay ng Pwede yate. umalis. Pwede silang umalis doon sa normal lines. Tsaka, pero ang kinaiinis daw talaga ni Justice Secretary, nalaman daw kagad na lumabas nga, nakawala, pero hindi kagad siya Walang timbre. ininformahan. Nag-report. Oo. Hindi siya natimbrehan. Yan ang kinaiinis niya. Ang explanation naman ng immigration, kasi hindi daw nila ma-verify nga kung tama yung intel nila na nakalabas na. Pero So medyo naghintay sila. Pero baka hindi naman sapat yon yung information na kulang para tanggalin. Baka mas may malalim pang dahilan. Dahil sabi ni President Bongbong, heads will roll. So isang head Yan na to. nga yun, di ba? So, pero ang nire-refer ni President Bongbong ay yung mga enablers, yung mga tumulong sa pagtakas, di ba? Hindi lang yung kulang sa report o information, no? Kaya medyo magkaiba yung sinasabi ni Justice Remulla na hindi siya na abisuhan kagad. Iba rin yung sinasabi ni President Bongbong na mga Bureau of Immigration officials na tumulong makatakas sila Alice Goo at saka Cassandra Ong. So ano ba talaga? Tumulong? Iniintay pa natin yan, ha? Oo. Iniintay pa natin yung heads plural. Oo. Yan. Ay, Baka may mangyari uli ngayong weekend. Napaka-exciting ng mga weekend natin ngayon, eh. Ami, Ronald, teka, bago maputol tayo ng linya, si Mon Gualvez ng News 5 is on the line Yes. for a report on Pastor Kibuloy's two arraignments dun sa Pasig at sa QCRTC. Mon, kamusta nangyari kanina? Hi Mon, long time no see. Hi, Hi Mon. Ed, hi Ronald, hi Miss Sammy. Naghain ng not guilty plea in both regional trial courts, no, in Pasig and in QC, itong kampo ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. First, dun sa Pasig sa kasong qualified human trafficking, habang dun naman sa QC for the cases na may child and sexual abuse. Ang sinasabi ng legal counsel ng pastor na si Attorney Israelito Torion, talagang wala naman daw kasing kasalanan ng kanilang kliyente, kaya naman yun ang kanilang inihain na plea. Sobrang bantay sarado ng mga pulis nang dumating sa korte yung 5 akusado at naghain din sila, no, kasabay ng kanilang pagharap sa korte, naghain din sila ng mga motion itong kampo ni Kibuloy na mailipat yung kustodiya niya sa Armed Forces of the Philippines. Yun yung una, because of the worry ng security reasons, no. Pangalawa, they're also appealing na mailipat na lamang sa Veterans Memorial Medical Center because of health concerns. At pangatlo, mayroon pa silang motion na kung pwede daw, mag-house arrest na lang doon sa Davao, doon sa tinatawag na Prayer Mountain, no? Na pagmamayari nga ni Pastor Kibuloy, in which dadalo na lang daw sila via video conferencing. Pero agad itong tinutulan ng prosecution at habang dinidinig ngayong motion, ang sabi ni Judge sa Pasig, mananatili muna ang pastor sa PNP Custodial Center habang pinalilipat naman yung 4 na iba pang akusado
sa Pasig City Jail, lalo't wala naman daw nakitang security risk sa mga ito other than the pastor, according na rin sa PNP. And the PNP is now just waiting for the court order para mailipat na nga yung other accused other than Pastor Kibuloy dun sa Pasig City Jail. And now, after nung pagharap naman nila sa QC, RTC kanina, doon mas limited yung info na nakukuha natin kasi nga due to its family court, no, so very konti lang yung info or limited yung pinapayagan na info na mailabas din ng magkabilang kampo. Pero, Amon, hindi ba nalito yung korte sa dami ng magkakaibang request? Isang request ay dalhin sa AFP, isang request ay hospital arrest, isang request ay house arrest, ibalik dun sa kung saan siya nahuli, no? Medyo parang nakakatawa yung mga request na yon. Oo, ang dami. Nagulat nga raw yung prosecution with all those multiple requests, Ronald, no? Kaya nga, ang sinasabi nga talaga ng judge, talagang, sige, we will hear all these motions, but for now, you need to stay dun sa PNP Custodial Center for Pastor Kibuloy, and then the 4 other accused needs to be transferred na dun sa Pasig City Jail, because wala naman nakikita silang security risk, no, other than the pastor. Yun yung sinasabi naman nila. Lahat ng motion na kaagad, tumutol na kaagad yung side naman ng prosecution laban sa mga inihahain nilang motion. pero Mon, seryoso ba silang, are they seriously asking the court for permission to have him house arrest sa Prayer Mountain? Yung KOJC na nga lang na flatland, nagbubungkal sila lang kung saan para mahanap siya, tapos ilalagay pa siya sa Prayer Mountain. Medyo nakakatawa yun ng request na yun. Was that a serious or was it go ahead. Yeah, ang sinasabi nga nila, well, they are serious because it's part of their motion, no, na final nila talaga kanina. And ang sinasabi talaga nila doon, it's because of health reasons. Una, health reasons dahil nga senior citizen na daw itong si Pastor and other accused. At the same time, mas feel nila yung security on that area. That's why yun yung kanilang fina-file na motion na it's better to stay there rather than to stay in the PNP Custodial Center. Saka sariwa yung hangin dun sa Prayer Mountain. Not unless underground siya. I just don't know, underground. Siguro kung abogado ka, you have to exhaust all the legal That's true. options for your client. Exactly, Ami. Pero Mon, kumusta yung yung 4 ba na nadala na nga sa regular jail? I'm sorry? Yung 4 na KOJC members. Hindi pa. Nandun na sila sa regular Oo. jail, hindi pa. Hindi pa. Oo, hindi pa. Still, they are now they are still in PNP Custodial Center at naghihintay lamang ng mismong utos or yung mismong papel, no, na matanggap ng PNP para nga maibiyahe na kaagad. Nang matanong natin yung kampo ng complainant, no, itong si alias Amanda, dito nga sa pinagmulan nitong kaso na to, they are saying na dapat talaga wag matuloy yung paglipat sa AFP or sa Prayer Mountain or hospital arrest because they want that all the accused must face, no, yung same na situation ng mga ordinary mga accused, no, na mapupunta sila sa city jail kasama ng mga ibang mga prisoners. Although yun nga, ibang case lang daw kasi yung kay Pastor Kibuloy na may security risk. Yun naman yung sinasabi naman daw nila. Pero hindi na napatunayan doon sa other 4 accused. Ami. Mon, kasi tatlo kasi yung mahalagang konsiderasyon dyan sa mga request na yan. No? Una ay flight risk ba siya o hindi? Pugante nga eh. Ibig sabihin flight risk. Hindi siya lilipad. Ikalawa, Baka maghuhukay. Ikalawa ay dahil ito ay non-bailable case, yung ebidensya ba laban sa kanya ay malakas. At ikatlo, ito mas political. Dahil siya ay isang makapangyarihang tao, hindi maganda yung image na siya ay magbe-bend backward yung korte para sa kanya. Dahil makapangyarihan siya, yung ibang mga ordinaryong tao hindi pwede mag-avail ng ganitong klaseng options. No? So, yun yung mga 3 consideration na haharapin ng korte. So Mon, kumusta naman yung I'm sure merong mga KOJC members kanina na dumating. Ano naman yung mood? Wala namang banggulo? Wala bang namalo sa'yo ng post ng placard? You know what, Ami? I'm actually surprised. A while ago, here in the Pasig City Regional Trial Court, wala kami nakitang supporters, no?
Wala. outside the Hall of Justice, wala. May mga nakikita kami, nagtitake ng videos, pictures, but those are just parang mga miron, no? Onlookers lamang sila in the area, and not specifically saying that they are supporting Pastor Kibuloy or they are members of KOJC. So in terms of showing some placards, showing some support and sympathy to the pastor when he faced the court, wala kami nakita. Not except dun sa media arm ng KOJC. Yun lang. Amon, Kasi may statement siya eh. May statement from Kibuloy na Yes. to the Very, very KOJC, short diba? statement. Tama ka. Tatag lang. Akala ko merong mga He mentioned tao. that. Oo, wala. We just asked him any message for your supporters, and he is very, very napakaikli na sinabi niya, no? Yun lang, tatag lang. Nung kumustahin nga siya ng media, he said, okay, maayo. Okay naman pala, ba't siya magpapalipat? Just asking. At saka Mon, That's the same question. lumabas pa ba yung narrative ni Attorney Torion? Napag-usapan pa rin ba dyan yung nahuli si Kibuloy sa North Cotabato Hindi na, Ronald. at ipinasok lang sa KOJC compound? No? Paano? Baka maging vulnerable siya ron, kung ulit-ulitin na yan. Delikado rin siya dyan. Oo. Exactly. You know what? After the arraignment and the supposed pre-trial a while ago, naging mailap siya sa media. As in, hinahabol namin siya, talagang asking him to give a statement, and he refused, no? He just said, not guilty plea ang hinain ng kliyente ko at naniniwala ko wala siyang kasalanan. And that's it. At padaanin niyo na ako. Yun lang. Sobrang mahilap siya sa media in Pasig. But in QC, he just mentioned that yun nga, nag-high na din sila ng not guilty plea and no more other narratives he mentioned. Okay. Mon, di ba earlier yung QC-RTC naglalabas ng commitment order for Kibuloy dun sa QC jail sa New QC jail yun. Pero yun nga, na-hold yun dahil may hindi pagkakaintindihan dun sa Pasig RTC. So finally, na-rule out na ba ang paglipat sa QC jail or itong sa custodial center temporary pa lang ba o ano o pag-uusapan pa yan? Oo, actually, we will just need to confirm it with DOJ or with the PNP-CIDG who handles the security or who handles these accused people, no? Kasi sila yung nakipag-usap din sa DOJ. Dahil nga una, may conflict sa schedule, no? May conflict dun sa arraignment schedule. Noong una kasi para yung oras dapat yan, 8 o'clock or 8:30 na umaga dapat, no? And then, pangalawa, ito kasing sa Pasig RTC, non-bailable case ito. Yeah. Itong sa qualified human trafficking. Kaya naman, I just don't know what's the argument, pero mukhang na-explain ng PNP-CIDG through the help of DOJ or with the help of DOJ sa Pasig RTC at sa QC RTC yung pinaka-senaryo na mukhang marurule out yung sa QC at mananaig itong Pasig RTC. But then, we just need to have that certain confirmation, Ed. Okay. So for the moment, at least malamang talagang tenga siya sa custodial center. Ngayon, balik muna silang lahat sa PNP Custodial Center. Ami, may balita ba kayo doon sa sinabi ni Secretary Remulla na magsisimula na yung proseso ng extradition? What does that mean? Wala pa. Wala pa. Nag-aabang tayo ng mga follow-up dyan. Ano? Hindi naghihintay pa tayo. We're waiting for word. Although mamaya, bagay natin yung DOJ Undersecretary, we can ask him kung matuloy. Anyway, Mon, ano pa ang balita dyan? Anything else that you can add? Well, again, the accused, no, dinala ulit sila sa PNP Custodial Center and naghihintay lamang ngayon ng mismong matanggap nga ng PNP yung court order para nga maibiyahe na rin kaagad, no, before 5 p.m. if ever itong 4 na akusado maliban kay Pastor Kibuloy. Okay. Maraming salamat ang News 5 reporter na si Mon Gualvez. Salamat, Mon. Thank you, Mon. Thank you, Mon. So, yun. Medyo mailap ngayon si Atty. Torion. Dahil marami siyang binitawan dati na mga medyo napatunayan na mali o hindi totoo. Yung nahuli sa North Cotabato, ipinasok sa KOJC. As a lawyer, hindi siya immune doon. Delikado siya ron sa ganong klaseng mga pronouncement. Although we might also have later, but we might also have one of the members of the legal council of KOJC later kung mag-confirm mamaya. But we'll see later.
Ami, you were saying. Hindi, yun na nga, di ba tinatanong ko nga kung anong liability ng lawyers. Yung lawyer-client privilege, hanggang saan ba yung extent nun? Iba, tinatanong ko yung liability, halimbawa sa pagtaka, sa pagtago ng kliyente mo. Eh, ang pagkakaintindi ko, basta yung hindi mo tutulungan in committing a criminal act. Yeah. Ba, May Supreme Court ruling sa dyan eh. ang alam Nalimutan ko ko. lang yung Pero, oo. Ngayon, ewan ko kung anong definition mo ng pagtatago at meron tayo harboring a fugitive, hindi ba? Sinabi yun. na nung ibang authorities have already said na pinag-aaralan daw nila Saka yung obstruction of kung justice. pwede. And obstruction of justice. In fact, pati daw si former President Duterte baka masama dun sa investigation na sinasabi hanggang ngayon ng authorities. Sa dami Pati ng... nga dun sa mga pati sa POGO operations, di ba binanggit na rin ng ibang congressmen na they are looking into the possible links ni former President Duterte. Hindi siya nagsasalita kasi ngayon, so hindi natin alam. Dahil nga yung involvement ni Michael Yang, yung mga ganyan, and karamihan halos lahat ng POGO inaproba nung panahon niya, nung presidency niya. Sa dami ng nagpa-pile up na possible cases kay Digong, baka yung obstruction yung pinaka-least of it na dumikit sa kanya. No? Pero baka maano yan. Ano nangyari doon sa kay yung sa the American gangster na in the end nahuli dahil sa tax evasion? It was the unlikely case to be filed against him, but in the end he went to jail for it. Sino si Yung Al Capone. Al Capone. Al Capone, tax evasion yan. tax evasion. Hindi siya makakuha for murder or whatever. Nakuha siya for tax evasion, At doon siya na hanggang nung pinakawalan siya, finally pinakawalan siya, nagkaroon naman siya ng syphilis which caused his death. Oo. Kaya, Yan. pero yung kay Al Capone kasi, lahat ng mga testigo namamatay. Mamatay. Yun. Dito, Kaya tax evasion na Nagkakaroon ng lang. cement shoes, di ba? dito ang daming testigo na nagbo-volunteer no? Saka maraming complainant, parami ng parami, di ba? Kaya hindi ka masyadong mauubusan dito ng testigo. Yung ibang testigo Although nasa related dyan kay Al ICC Capone, na. may mga nagre-revive ngayon ng proposal na kailangan natin ng parang yun sa US RICO Act. Yung racketeering and corrupt racketeering organizations. influenced corporate Seryoso yun. na ewan ko, palagay ko. Anong tingin mo, Ronald, papasabay yun sa kongreso natin? Racketeering. Baka hindi, dahil baka maraming tamaan ng mga politiko. Yun na nga. Parang kanyan anti-dynasty law. Yeah. Sino ba naman ang Oo, papayag yan na sa anti-dynasty law na nasa constitution na, matagal na. Pero walang implementing rules. But Bok, I also remember yung RICO Act ng US. That was the law used against Imelda and Ferdinand Marcos dun sa New York case, yung natawag lang trial of the century. Actually, ang daming misconceptions revolving around that. A lot of people quote the results of that RICO trial as proof na hindi nagnakaw. Innocent. Which is not the case. It's not the case. It's a RICO violation that was being tried. Yes. Not a plunder violation, not a graft and corruption violation. It's the allegation then dun sa RICO violation na yun was that Ferdinand and Imelda Marcos bought several properties in New York using illegal funds or parang racketeering. Very broad at very serious yung RICO law sa US. Ang daming mga kriminal lang na convict dahil dyan. Kaya hindi mga white collar, yun ang kulang sa atin. Yung mga white collar criminals. Ang hirap-hirap nating habulin, Yan ang pinakamahirap I bring that up kasi ang laki ng misconception dun sa 1990 na trial of the century na yan. Na sinasabi ng iba na napatunayan na hindi nagnakaw ang mag-asawa. No, that's not the case involved here. Anyway, Google ang katapat yan, Google. Anyway, saan na tayo ngayon? Okay, it's 4:20 and who do you have next? We will try to have in a little while yung abogado ng KOJC tapos Yung DOJ. DOJ Undersecretary. KOJC. Oo. But yun, that's still pending for now. Ami, in the meantime, let's talk about your headlines for tomorrow. Ano yung mga malalaki mo story for tomorrow?
Nabinggan, nabanggit mo na siyempre si Kibuloy, pleading not guilty. Ay nga pala, no? And Officer. ayan, yung bagyo, yung kung ano, yung transfer ni Alice Go, yung case niya from na-transfer na. At saka yun na nga, inaabangan natin, baka may mga new developments pa this afternoon, baka may maaresto na naman, baka may umuwi na naman. We're waiting for the latest word on Harry Roque nga, na kahapon pa yata yung arrest warrant niya, no? So hindi natin alam kung i-enforce ng Sergeant at Arms kasi ngayon, hindi lang 24 hours yan. I think it's indefinite until he submits all the documents na hinihingi ng House. Or ma-dissolve na yung House quad. Committee. Or ma-dissolve yung quad. Yung quad. Oo. May quad ba today? May quad ngayon, di ba? So baka may umiyak uli ron. May kwal ba today? Si Mogs ba nandun? I'm not sure, Hindi ko sure. Tinatanong Muntik ko nga lang daw umiyak, ikaw naman. Muntik lang daw umiyak, naiyak ba? Hindi ko napansin kung talagang umiyak. Muntik daw maiyak. Naiyak, nakakita ko. Naiyak talaga siya. Oy, Si Mogs hindi naiyak. nakatulog. Bong, teka, may litrato tayong papakita. Ito nakita sa NBI. Ito, doppelganger daw ni... Lookalike. Lookalike. Si doppelganger. Bakit nilagay ng picture? Nakayuko. Kahit sino kamukha niya. Saka nakamaskara. Oo nga. Hindi naman convincing yan. Ano yung hawak niya? Isda ba yan? Oo, saka may chimbo. Oo. Hindi, iiba. Old Alice ko kasi mahaba buhok eh. Nagpagupit lang siya for her flight prior to her rescue. So, yun. Hindi naman convincing ang picture ninyo. Talaga. Anyway, so that among other things. Tapos nga pala, yung kahapon, yung tinapyas ng Appropriations Committee ng Kongreso. Yes. Yung 2 billion peso budget proposal ng OVP. 1.29 billion na wala. Pero sinabi ngayon ni Stella Kimbo na pwede pa naman daw humarap uli si VP to defend her. Kaya magpe-plenary pa yan yung budget deliberation, di ba? And may mga kakampi din naman ng mga Duterte. Pagpunta niyan sa Senado, magbabay-cam pa yan. And finally, kailangan niyang pirmahan kung ano man yan ni President Marcos. Yeah. So medyo malayo-layo pa yung proseso. Baka madagdagan niya kahit 50 billion. Grabe yung At 20 billion. 30 billion. Pero mukhang Pulong Duterte. mukhang desidido na yung mga kongresista na tanggalin eh. Kasi, di ba sinabi nila yung mga allocation na tinanggal naman nila detailed eh. Para naman po sa DSWD, But the biggest, para sa mga department mga na merong redundancy. social services similar. Mga redundancy, Bok, ang biggest na tinanggal is 947 million na naka-allocate doon sa ayuda na ipamamahagi sa dapat. DSWD. Yan na nga. Pamamahagi dapat Yan na ng nga. OVP. Which also raises the question na why is the OVP farming out almost 1 billion pesos in ayuda? Yes. Malapit Yan na nga. election eh. Ikaw talaga, hindi ko nga iniisip yung gano'n eh. Pero kasi, if you do some comparatives, yung 2022 approved budget for the OVP, the last year of Rene Robredo, was only 740 or 750 million. Yeah. Yes. Dinagdagan lang ng contingency fund ng Malacanang nung umupo si VP Sara in July of that year, umabot ng 947 million. So, yun ang katumbas niya. Yung total, yung aggregated funds ng OVP 2022 katumbas lamang ng ayuda package ng OVP proposed for next year. So in the end, pinarm out yan, at least for the moment, ng Appropriations Committee. Kalahati doon sa DOH para sa ayuda at kalahati doon sa AICS ng DPWH para doon sa ayuda. Pero sayang kasi dahil ang sarap ng pagkain eh. Yeah. Oo, dahil yung agahan kasi champurado at saka yung daing na puset. Tapos yung tanghalian ay yung paella, negra. Teka. Wow. At saka... Ano pinag-usapan na? Huwag sabihin, ito ba yung 21 pesos? Hindi naman siguro, no? Hindi. May paella kayo. Hindi. Pero yan sana yung pagkain kung dumating si Vice President dun sa budget hearing. Sa budget hearing. Siya yung nakahanda, no? May paella, squid ink paella, tsaka yung Black paella? Hindi, yung baby squids. Mm. No, yun yung So, in olive oil. Yung quad ba ni Mogs kapon, may ganun?
Parang siopaw lang eh. So, Siopaw. siguro, alam na si Mug Zardeng eh. Ginabi. Bok, napag-usapan na natin yung AICS na yan, tsaka yung mga ayuda na yan. May kausap po kung taga DSWD. Of course, ayaw niya magpapangalan. Pero isa siya sa mga namamahala sa pamimigay ng AICS, among other things. Sabi niya, it's the new pork barrel na. Yes, exactly. Pinamimigay Yan yung ng mga- KBL eh. Yan yung KBL. Kasal Binyag Libing. In fact, nandun yan sa law eh. Nandun yan sa batas creating the AICS. AICS. Na pwede mong gamitin for kasal, binyag, living, and Oo, similar medical, and similar ano, social services. and education. In fact, yung Malasakit Center is under AICS. Yung Malasakit Center. Pero kasi, Kasama kasi yan dyan. mapapansin mo, ang dami ngayong nag-iikot ng mga politiko. Kung ano-ano. Congressman at senador, kasama ang DSWD sa entablado, yung cheque ng AICS mula sa DSWD, ibibigay Dapat sa bawal yun. congressman o sa senador. Ang congressman o senador ang mamimigay naman. Dumadaan sa kamay niya, bale. Dapat Physically, bawal yun. They called papunta out doon sa VP Sara for that, ha? Oo. They called out VP Sara na hindi dapat ganon dahil DSWD lang daw ang dapat namimigay nun. So isang Ang problema, yung isang occasion na lumabas si VP Sara na namimigay niya, kasama niya si Senator Amy Marcos. Oo. Kaya may problema, no? Actually, Bok, I did a quick Google kagabi. AICS distribution. Ang daming Yes. dinistribute ni Amy Marcos Yes. na AICS. Tama. AICS nga. Hindi lang sa balita lumabas, pati mga LGU websites, school Ah. websites, Yes. they're all saying na si Amy Marcos came to them to distribute AICS. Yes. Yung yak. Oo. Yaks. Yak. Ikaw talaga. Yak. Siyempre, kailangan may picture sa merong kailangan kumalat eh. If you're claiming credit for something like that, kailangan kumalat yung restory, di ba? Yes. Pero Ami, iba pa yan dun sa unprogrammed funds, di ba? Ay, iba pa yun. Iba pa yan. Iba pa rin yan. Almost 800 billion. Iba pa rin Ayun, yan. mga projects talaga yun eh. No? Mga, iba pa rin hindi yan. yun ayuda. Hindi yun ayuda. Unspecified projects Yes. yan, kung ano maisipan ng mga kongresista. At pupundohan ngayon ng kwarta natin sa PhilHealth. Yung 40 billion na nailipat na yata. 8, Well, yung total is supposed to be 89 or ang almost 90. problema, 89.9 billion na matatapos ang pagre-release ngayong taon dahil hindi nag-TRO Supreme Court. Ba naman, kaya na ang hearing sa January pa dun sa kaso. Oo nga, January, Ubus na oral yun. argument. Ubus na yun. Oral argument. And pasado na yung bagong budget nun by that time. Bok, balikan ko lang yung AICS kasi ang dami niyan eh. May AICS ng DSWD, may tupad ng DOLE, Yes, tupad. merong AKAP, hindi ko alam kung kanino yung AKAP eh. Tapos meron pang ayuda ng DOH. Isa sa mga galit na galit yan, si Ping. Si Ping Senator Ping Lacson. Sabi niya, Yes. illegal, that's Mga unconstitutional. lump sum yan eh. Mga pork Yes, barrel lump yan. sum eh. yan. Oo. So, yun. Pero Dapat kasi, iakyat na naman siya sa Sa Dapat Supreme Court. iakyat na naman siya sa korte kasi binawal na nga ng Supreme Court yung ganyang klaseng mga Tama. funding, di ba? pero kausap ko rin ng isang Senate reporter, ang sabi niya, lately, medyo nag-iingat na yung mga legislators sa hindi nila outright kine-claim na kanila yung pondo. Pero nandun sila sa entablado, kasama sila sa photo op habang binibigay. Talaga, nag-iingat ka. Mas nag-iingat na sila ngayon kasi marami nakakunan na parang bakit dumadaan sa kamay ninyo dun sa distribution from DSWD? Hindi, baka hindi na nila hinahawakan. Dumadaan lang sa harapan nila. Hindi, kasama sila sa photo op. Tsaka magbibigay sila ng talumpati. Pero hindi dumadaan sa kamay nila. So yun, may ganung pero tama yun. Pero meron silang ganung iwas pusoy. But in the end, the image that it puts across to the recipient is that sa kanya galing. Inevitably Siyempre. ganun. Alam mo yung original concept ng 4Ps, bawal ngang magkaroon ng any participation ng Yes. politicians din eh. Yes. Yun ang Kaya isa ATM sa mga diretso eh. requirement ng World Bank because it was I think the biggest supporter, financial supporter ng original 4Ps.
Yun ang kondisyon nila. Yes. Huwag niyong papapasukin mga politiko, kaya nga idadaan sila sa ATM. Yung Bosa pagbibigay ng pera. Familia sa Latin Para America. walang posing-posing doon. Oo. Pero even dyan, napasukan siya eh. Kasi marami later, no? Years later, marami nagreklamo, yung mga barangay daw, pupuntahan yung mga potential recipient, sasabihin, baka matanggal kayo dito kapag si ganito, hindi nyo sinuportahan. Ganong klaseng ano. Nung high school- They always find a way to go around it eh. Nung high school kami, ang tawag dyan, style bulok. High school, Oh. Ano ba yun? First quarter storm. Magaling tayo dyan sa style bulok. Oo. So, yun. Yun nga, kaya nga yung 4P. Actually, Bok, I also came ako sa memorandum circular ng DOH, ng DSWD ng 2022, I think. Yeah, 2022. May memorandum circular ng DSWD tungkol dyan sa ICE yan. Na ideally, pag na-approve yung ICE application ng isang purported beneficiary, Indigent. oo, diretsong ibibigay sa kanya that same day. Hindi kayo Yes. isang event na may politiko na nakahilera kayo dyan, napipila kayo at Correct. mamimigay ng check. Siyempre, kung ililibid yung Diretsong kamag-anak mo, cash yan, kailangan mo kaagad ng same day. pera. Kaya nga, in crisis situations emergency Oo. Hindi yung Saka mga magtatawag disaster. hindi magtatawag ng magtatawag ng event. But anyway, so but this is the Philippines. Okay, anyway. Posing picture. Pero teka, Bok, may breaking story tayo. Justin, coming from News 5's Camille Samonte, the DOJ recommends the filing of case of qualified human trafficking versus Alice Go. And of course, yun nga, that is non-bailable. kung Non-bailable. sakali. Pero recommends pa lang yan, recommends the filing. So we have to wait for the actual charges to be filed first before everything moves forward. Sila naman magpa-file nun eh. Bakit hindi pa i-file? Oo nga, actually, I think- Prosecutor. Ano ba? Ano hinihintay? Ano hinihintay? Tama ka, Ami. Why does the DOJ have to recommend itself? Wala naman iba magpa-file Hindi, nun. Sila lang. baka kailangan ng DOJ din. pirma ni Secretary Remulla lang. Hindi ba? Baka kailangan ng final approval. Talaga si Ami. no? Okay. Point well taken. DOJ recommends to itself to file qualified human trafficking case versus Alice Go. And again, as we said nga, qualified human trafficking is like in the case of Pastor Non-bailable. Apollo Kibuloy Yeah. sa Pasig RTC, it is a non-bailable case. So, yun, those are things that have to be Abuti na siya na mahigit 1,000 taon na yung niya. Doon sa money laundering, saka sa qualified human trafficking. Paano yan? Oo. Delikado pag si Harry Roque ang nakasuhan yan. Dahil nililink siya sa Pogo eh. So kung mailink siya, hindi malayo, nakasuhan din siya ng ganyan. Well, actually, that's the other thing. We're still waiting for news kung ano yung decision Yes. dun sa case ni Harry Roque na Yung contempt. contempt. O, sa Yes. for contempt. Kasi effectively ordered na yung arrest niya eh. The way that the procedure usually goes, pag may citing in contempt yung Congress o yung Senate, the Sergeant at Arms of the Chamber is supposed to be And arrest you coordinating. anytime. Yes. Pero a month ago, nagsabi na rin yung PAOK na kakasuhan nila si Harry Oo. Roque. Hindi contempt. Talagang Contempt, kaso oo, talaga. kaso talaga. Although hindi natin alam kung anong klaseng kaso yon. Dahil ang sinasabi ng PAOK, interlocking yung directorates at saka yung beneficial owners nito mga pogo na ito. At mukhang nililink nila yung Biancham dito. So, pero hintayin natin kung ano yung magiging resulta. Saka in-insist ng PAGCOR na si Attorney Harry Roque is the legal, was acting as the legal counsel. Yes, yung dati na sinasabi ng chair ng PAGCOR na neither confirm nor deny. Ngayon, medyo may confirmation na sila. Medyo naglakas ng statement yung PAGCOR tungkol dun sa role ni ex-human rights lawyer Harry Roque Bok, dito teka. sa human trafficking. Kailangan ko ipasok to kasi baka makatulog eh. Baka maidlip si ang ating security editor na si Manuel Mogato. Gising na gising yung picture. O, tingnan mo yung picture. Gising na gising. Taka-Amerikano Hindi si Manny yun, ha? Let's wait o saglit. Mukhang Hindi si Manny mukhang yun. naidlip ulit. Oo.
Okay. Dadagdag ko lang na, uulitin ko lang yung denial ni Harry Roque dyan sa mga akusasyon sa kanya. Oo. Sabi niya, ano lang siya, sinamahan lang daw niya yung That's what yung Harry said. official ng Pogo at hindi daw niya nga malaman kung bakit nilagay yung pangalan niya dun sa Pogo na na as legal counsel. Oh, Yan ang side niya. okay. Bok, sorry. Our next guest is Justice Undersecretary Nicholas T. Tama-tama, nakapasok si Yusek T. Sir, magandang hapon and welcome to Yes. Storycon. Ay, magandang hapon. Pasensya na, Good medyo afternoon. Ayun, uy. We understand, Yusek. Magandang hapon. Salamat. Yes, Salamat sir. Salamat for joining us. Pagtangkilik. Sir, well, several things on the table. Number one, among them, Alice Go. We understand the recommendation ng filing of qualified human trafficking by the DOJ. Sir, so, kasi in the end, DOJ prosecutor, tapos i-approve din ng DOJ. So we suppose that this is already a go? Tama ho ba? Yes, the resolution is finally out on qualified trafficking persons case being faced by Mayor Guo and her correspondents for the Banban Pogo. And on the resolution, among other things, nakalagay doon na meron tayong prima facie evidence laban kay Mayor Guo at magpa-file tayo ng information next week laban sa kanya for qualified trafficking in persons. So, go na yan. O na to, no? Well, Saan po ipa-file yun? Saan? Sa Tarlac ba yun ipa-file? sa ngayon, Capas Tarlac. Capas Tarlac ang court and jurisdiction over this matter. But meron na kaming naka-pending na request for change of venue. Dahil may dati ng kaso na file Yes. sa Capas Tarlac after na inquest yung ilang mga respondents. So hopefully, mapagbigyan kami ng Korte Suprema at malipat sa NCR ang venue ng kaso. Kung anong epekto niya na Yusek sa detention center ni Alice Goo? Maililipat ba siya somewhere? Kung Maaaring nasampa na yan? mag-epekto to. No? Yeah. Pag-uusapan na lang yan kasi mangyayari dito kailangan yung may iba-ibang korte kung sa may naka-pending siyang kaso mabisuhan na may mga nakasalalay na ibang kaso na may mga commitment order din. Tapos bahala na yung mga fiscal namin upang i-coordinate yung mga iba-ibang mga kasong tumatakbo para makapasya na kung saan talaga ma-detain si Mayor Alice Guo. But are there other respondents that you have in mind aside from Mayor Go? Kasi ang daming nasangkot na dito sa issue ito. You have among other things, other people of course, si Cassandra Ong, you have Sheila Go, and you have best friend ni Tito Ronald, si Ex-human Attorney rights lawyer Harry Roque, nasabi ng PAOK ay sasampahan din nila ng kaso. Ibang kaso yun. This is for Banban. Sa PORAC, si Cassandra Ong tsaka si dating spokesperson Harry Roque. Si Sheila Guo naman, mukhang wala kaming ebidensya laban sa kanya for qualified trafficking persons. But nung mga 2 weeks ago ba yata or 3 weeks ago, kasama na siya sa mga respondents for money laundering. Sir, specifically sa PORAC, what case are you planning to file or DOJ planning to file against Cassandra and Attorney Harry? For PORAC, there was already a case filed against Cassandra Ong. Last week, qualified trafficking persons case was filed against Cassandra Ong and a lot of the other incorporators and other persons involved in the PORAC Pogo. But may cases to follow pa. In the meantime, di pa muna nasama si dating Secretary Harry Roque, but kasama naman siya sa iniimbestiga. So maaring, ayoko pa unahan, pero maaring doon sa next batch ay makasama na siya at iba pang mga respondents. Okay. So that's still pending in case ni Attorney Harry Roque. It's still up for decision. On a different note, Yusek, nabanggit kasi ni Secretary Remulla na magsisimula na malamang itong extradition process labang kay Kibuloy. Pero may mga iba't ibang opinion dyan tungkol paano gagawin yan. Yung isa ay unahin muna yung mga kaso rito bago harapin yung extradition. Tapusin lahat, no? Yung isang IBP president naman na bisita namin dito more than a week ago, ang sabi niya pwedeng sabay, medyo lagari lang. Si Justice Carpio, ang sinasabi niya, dahil sa weaknesses ng ating justice system, kung saan siya ay dating Supreme Court Justice, ay mas mabuti na unahin muna sa Amerika. Ang sabi naman ng iba ay yan ay walang hard and fast rules dyan dahil yan ay discretionary, depende sa presidente at saka sa gobyerno. So anong tingin ba ng DOJ dito, Yusek? Yung huli,
Basta ngayon, wala pa talagang official na hiling ang Estados Unidos sa atin. Ano? Pag dumating to, proseso niyan, dadaan sa DFA, i-vet muna ng DFA bago ibato sa amin. Tapos kami mag-vet. Tapos kahit anong mangyari, may isasalang yung extradition case sa korte. So doon na talaga pag-usapan kung i-extradite pa si Pastor Kibuloy. Pero narinig naman natin, parehong si President Marcos na birthday ngayon at si Secretary Remulla, na sinabi nila mas gusto nila na humarap muna sa ating husgado si Pastor Kibuloy. Kaya mukhang ganun ang direction, no? Pero tama kayo, napakadaming permutations na pwede mangyari. Isang pwede mangyari nga doon ay tatakbo yung extradition case kahit na humaharap si Pastor Kibuloy sa kaso dito sa atin. Tapos yun kung i-implement to, no? Kung sakaling the court finds that it's right, pwedeng ma-extradite, hindi muna i-implement until matapos yung mga hinaharap niya dito. Madaming pwede mangyari. Bottom line, no, ano yan, may call yan yung bansa natin. Yes. Kung talaga pagbibigyan natin ang hiling ng Estados Unidos. Pero sir, Yung House Committee, sinabi na ng ibang membro na tinitingnan nila ang possible role ni former President Rodrigo Duterte dyan sa mga POGOs, sa mga criminal activities na yan. Ang DOJ ba is also pursuing the same, yung ganyang anggulo? Sa ngayon, kasi kami, kailangan talaga ng iba yung standards naman ng evidence dito sa DOJ for preliminary investigation and once we go to court, So sa ngayon, we limit ourselves to the people that we see on paper, such as the incorporators, such as the people who ran the POGO, based on the documents of PAGCOR. We base ourselves on evidence, from testimonies of victims and other people. So sa ngayon, limitado pa talaga, wala pa kaming direction or indication na ganun kataas ang magiging level ng investigation namin. Pero theoretically, Yusek, pwede niyong gawin motu proprio, no? Yung investigation na yan kay ex-President Duterte without prejudice dun sa proseso ng legislative mill natin. Siguro, well, theoretically, pero mas mabuti na na hindi siya wild goose chase, hindi parang needle in a haystack ang ginagawa namin. Mas mabuti na meron talagang basehan bago namin umpisahan. Dahil kita niyo naman na sobrang dami ng mga hawak nating mga kaso, dapat na prioritize talaga tayo dun sa mga matibay yung mga pinanghawakan nating ebidensya. Yusek, in the end, any word on, pahabol na lang, any word on the extradition of Arnie Teves? And, honestly, I have no word. I'm not the one handling that. Under USEX and other ASEX, they're the ones on point for that. So it would be best if you ask updates from them. Yusek, but in the end, any decision on extradition of Kibuloy will be done by a court or by the President or the Justice Secretary. I suppose there's a petition by the executive that the court will be acting on. Tama ho ba? Yes, it's a court process. So the court will have to present in the court if it's an extraditable offense, among other things. There are a lot of issues that have to be resolved before the court ultimately comes up with a decision to extradite Pastor Kibuloy. And then again, the discretion of the executive would come into the picture as well. Huling tanong na lang, Yusek, may mga precedent cases ba tayo na similar dyan, na nauna ba yung ating proseso sa ating local courts or nauna ba yung extradition request? May ganun ba tayong jurisprudence dyan? Top of my head, wala akong masabi ngayon. I'll have to look into it and get back to you on that. Sir, last lang. Theoretically ba, in the event that the Philippines decides to finish the entire process in the Philippines before extradition to the U.S., does that also include, if at all, if it ever comes to that point, hearing trial, conviction, sentence serving? Correct. It will include service of sentence before he can be extradited. Yung sa extradition, kapag in-approve ng korte, kailangan ba ng final approval ng presidente? Depende na yan kung anong mangyayari doon sa proceedings ng extradition. Dahil remember, magiging party tayo doon, ang pamahalaan, maaari namin isalang doon yung mga preferences natin. So wag natin pangunahan. Muna natin magkahiling, hintayin muna natin mapunta sa korte dahil napakarami pang mangyayari doon. Pero Yusek, that was my question kanina in the end, who makes the call? Is it the court or is it the executive? It's both. The president. I mean the decision as to whether or not, pa-extradite na yan. Is the decision the courts on the recommendation or the petition of the executive, or is it the executive?
both have to be on board. Okay po. Pero I mean po, Okay. kung baga sino may veto power? Maybe that's the word. Maybe that's the way to ask the question. Sino may veto power? Kasi in the end, kung umabot sa korte, ibig sabihin, nag-sign off na yung Malacanang. Di ba? Nag-sign off ng Approve. DOJ. Not Kung umabot sa korte. necessarily. Not necessarily. We can actually choose to not implement it. Ang sasabihin na ng korte, it's clear for extradition. Parang the legal requisites for extradition have been met, but end of the day, it's still the final say of the executive if we will Okay. So the court's decision is only to look at whether the legal parameters have been met. Yes. But the political parameters, sa huli siyang mananaig. President. Basta Yes. na-tick lahat ng legal Kaya parameters. bottom line, just discretionary. President. Okay. Sige sir, that's so much clear. Sige sir, maraming salamat. Okay na po? Yeah. Undersecretary Nicholas T. Okay na. ng Justice, Okay. maraming salamat sir and thank you for joining us. Salamat, Yusek. Thank you, Yusek. Okay, Pino yun. Okay, maraming salamat also for joining us today. Aming pamintuan, Editor-in-Chief of the Philippine Star and Tito Rol Llamas, ang Lolit Solis ng politika. Si Correct sabi yun. Just again on Monday at 4 p.m. for the Sorcon. I'm Ed Lingo. We are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.